Kung sa tingin nyo, master nyo na ang permissions dahil sa RWX, akala nyo lang yun. Alam nyo ba na may tinatawag pang special permissions sa loob ng Linux? Special permissions? Parang super saiyan si Vegeta. Mas malala pa kay Vegeta. Nagbibigay ito ng tunay na superpowers sa system mo. At yan ang pag-aaralan natin ngayon. Hello mga bata! Welcome to Part 12. Kung sa Part 11 ay natutunan natin ang basic permissions na RWX, ngayon, i-unlock natin ang mga special na permissions. Special? Parang legendary Pokemon ba yan? Naku, ikaw talaga yung mga analogy mo ha. Ito yung kapangyarihan na nagpapahintulot sa isang ordinaryong user na gumawa ng mga bagay na para lang sa root o yung administrator lang. Tara, tingnan natin sila. Unahin natin ang setuid o SUID. Ang setuid ay isang permission na kapag nakaset sa isang executable file o program ay papayagan nito ang sino mang mag-run na pansamantalang magkaroon ng kapangyarihan ng pagmamayari ng program na yun. Teka, nalito ako. So kung ang game ko na Mobile Legends ay malalagyan ng setuid, ang ibang tao sa computer ko ay pwede na i-run ng Mobile Legends na parang ako? Tama, boy. Iraran ito ng computer na parang ikaw ang nag-run. Sa Linux, nakikita ko na maraming file o program ang pagmamayari ni root. So pag ang may-ari ng program ay si root at niran ko yun, magiging root din ako. Pansamantala lang at para lang sa program na yun. At yan mismo ang nangyayari sa passwd. Ito yung command na gagamitin mo pag gusto mo magpalit ng password. Ang command na ito ay nasa /user/bin at ito ay pagmamayari ni root at may setuid permission. Kaya kapag ginamit mo yan para palitan ng password mo, binibigyan ka niya ng root access para lang ma-update yung special na file na /etc/shadow na si root din ang may-ari. Ang file na to ang lagayan ng mga hash passwords ng mga users. Para makita to, tingnan natin gamit ang ls-l. Imbes na x, makikita mo ang isang maliit na s sa user permission part. Ibig sabihin, may execute permission ito at nakaset din ang setuid. ls-l/user/bin/passwd. Ayun no, kita natin ang small s sa user permission. Pero kung malaking S ang nakita mo, ibig sabihin nakaset ang setuid pero walang execute permission. So, hindi rin ito gagana. Dahil nga sa ini-impersonate natin ang owner, pero kung ang owner mismo ay walang execute permission, wala rin siyang magagawa. Ang malaking S ay indication na may mali sa iyong SUID bit. Paano mag-set niyan? Gamit pa rin ang chmod. Pwedeng chmod u+s user plus SUID bit and then the file name. O kaya naman ay chmod 4 plus the original permissions ng iyong file name and then the file name. Kung gusto natin ang numeric method. Yung 4 sa unahan ang para sa setuid. At yung mga sumunod ay ang user, group, and others permissions. Sunod naman ng setgid or sgid. Pareho lang halos sa setuid ito. Pero imbes na kapangyarihan ng user owner, kapangyarihan naman ng group owner ang hihiramin mo. So kung niran ko yung program, magiging member ako ng grupo na yun kahit hindi naman talaga ako kasali? Tama. Pero ang mas common at astig na gamit ng setgid ay sa mga directories. Kung ang isang directory ay may setgid, lahat ng bagong file na gagawin sa loob nito ay automatic na magiging pagmamayari ng grupo ng directory na yon. Napaka-useful nito para sa mga team projects, para siguradong lahat ng files ay accessible sa buong team.
O tara, gamitin ulit natin ng ls-l para i-check ang sgid permission. Same with suwid, ang maliit na s ang gusto nating i-achieve para gumana ang sgid. Mapa-file man yan o folder. Ang malaking S sa folder means na walang execute bit ang group, which also defeats the purpose of putting sgid bit since ang members ng group ay hindi makakapag-cd sa folder na yun. We can use chmod to set the sgid bit on. That is chmod g plus s, then directory name or file name, o kaya naman ay chmod 2 plus the original permissions of your directory or file, then the directory name or file name. Yung 2 naman ang para sa setgid. O teka lang, kung feeling mo isa ka ng superhero sa Linux dahil sa mga bagong kapangyarihan na to, baka naman pwede mong i-click na yung subscribe button. Malaking tulong yan para makagawa pa tayo ng mga videos na kagaya nito. Last na superpower ang sticky bit. Ginagamit ito para sa mga shared directories para pigilan ng mga users na mag-delete ng files na hindi nila pagmamayari. Ano yun? Di ba kung may write permission ako sa isang folder, pwede kong i-delete kahit anong laman nun? Normally, that is true. Pero kung may sticky bit ang folder, kahit may write access ka pa, yung sarili mo lang na files ang pwede mong burahin. Classic example nito ay yung /tmp directory. Lahat ng user ay pwedeng maglagay ng files doon. Pero hindi mo pwedeng i-delete yung files ng iba. ls-ld/tmp. Ayun no, kita natin yung letter T. Yung maliit na T sa dulo ang nagsasabing may sticky bit. Ang pagset niyan ay chmod o plus T, directory name, o kaya naman ay chmod 1 plus the initial permissions of your directory, such as 777, and then the directory name. Yung 1 naman ang ginagamit natin para sa sticky bit. Kung sa file mo naman gagamitin ng sticky bit, sa pagkakaalam ko ay walang mangyari dito. Grabe, ang dami nating natutunang superpowers ngayon. I-recap natin. SetUID or SUID, pinapairam sa'yo ang kapangyarihan ng user-owner ng isang program. Ang numeric value nito ay 4. SetGID or SGID, pinapairam sa'yo ang kapangyarihan ng group owner. At para sa directories, minamana ng mga bagong files ang group ng directory. Ang numeric value naman nito ay 2. At lastly, sa sticky bit, sa isang shared folder, pinipigilan kang mag-delete ng files na hindi mo pagmamayari. Ang numeric value nito ay 1. At kung mapapansin nyo, ang numerical value nila ay katumbas din ng octal notation sa normal permissions. When setting permissions using chmod, kapag 4 na number ang sinet natin, ang unang number indicates na we are setting also the special permission. With great power comes great responsibility. Gamitin nyo tong mga special permissions na to ng may pag-iingat. Baka mamaya lahat ng files lagyan ko ng suwid para laging root. Wag, delikado yan. Security risk yan, bata. I hope marami kayong natutunan. Kung meron kayong tanong, comment nyo lang sa baba. At abangan, akala nyo ba isa lang ang nyo ng isang file? Sa susunod na episode, pag-uusapan natin ang mga kambal ng files, ang hard links at soft links. Ano nga bang pinagkaiba nila? Alin ang mas maganda? See you sa part 13. Bye!